So yan mga idol, lunch break at naubusan tayo ng pagkain dun sa mga in-orderang kong food pack. Kaya ito, noodles muna tayo ngayon mga idol. Hindi nakapagluto si Mrs. kasi wala na kaming stocks. Wala, broke. Tapusin ko na tong lunch ko. Akit tayo sa taas, doon tayo magkwentuhan. Pagkwentuhan natin yung sitwasyon ngayon ng trabaho dito sa isla. Mamaya. So yun mga idol, gusto ko lang ibalita sa inyo na dito sa isla ang dami ng pagbabago. Isa na lang din nagbabago dito yung minimum ba, $6 pa din per hour ang minimum na dapat tinataas na nila dahil hindi man nagmumura yung mga bilihin dito, yung renta ng bahay, yung mga utilities, lahat yan nagtataasan yun nga lang hindi nagtumataas yung salary, minimum salary ng mga worker dito yung mga kabayan tayo na $6 per hour pa din. Yun nga, sabi ko, dahil pagbabago, siguro may mga nasabi ko noon na hindi na applicable ngayon. Isa dun sa sinasabi ko noon yung mas maigi na makapasok muna kayo dito sa isla dahil mas madaling kumuha ng trabaho. Pero hindi na ganun ang usapan ngayon mga idol dahil marami na tayong mga kabayan na nandito at walang trabaho, naghahanap, mag-message sa akin, baka may alam daw ako na pwede nilang pasukan. Nandito na sila sa isla, kaya sabi ko hindi na pala ganun na kadali na maghanap ng trabaho dito sa isla dahil marami na tayong kakompetensya. Dumadami na yung mga injak dito, dumadami na yung ibang lahi, mga Espanyol, ayan, bukod sa Jamaicans na talaga namang halos sila na yung nagdo-dominate dito sa isla. Kaya kung pupunta kayo dito sa Cayman Island mga idol, siguraduhin yung meron kayong mga trabaho, may employer talaga kayo. Dahil merong nakarating dito, okay naman yung permit, nakapasok siya ng isla, actually nandito na siya sa isla. Pero, yung company na nakalagay dun sa permit niya hindi nag-i-exist ba? Siguro, pinarehistro lang na may ganung company. Tapos yun, na-permitan siya dun sa company na yun, na ganun ang name, pero wala naman dito sa isla. Gulo, no? Kaya kung pupunta kayo dito, siguraduhin nyo lang na nakausap nyo yung mga employer nyo. Totoong tao yung employer nyo, hindi papel lang. Ayan. Tapos, yun, siguraduhin nyo meron kayong trabaho. Dahil gaya nga nakarating dito, nakapasok sa isla, nandito na siya, wala siyang trabaho. At maraming ganong kabayan ngayon dito sa isla na walang permanenteng trabaho. Siguro nga dahil kalakaran dati, pag once nakapasok ka dito sa isla, mas madali na. At inabutan ko naman yun na talagang marami pang trabaho nung 3 years ago. Nakapasok ako dito, pero ngayon iba na talagang pahirapan na rin. Kaya ayun, isa sa pagbabago ngayon na siguraduhin nyo lahat may trabaho kayo, may employer kayo bago kayo pumasok ng Cayman Island. Nakausap ko nga nung isang araw yung isang kinikilala nating tao dito sa isla, si Sir Dion. Shoutout Sir Dion, shoutout sa iyo Sir D. Yun nga, napag-usapan namin yung sitwasyon dito ng mga kapwa Pinoy sa isla dahil siya nga po yung founder ng Cayman Bayanihan. I-invite nila ako dun sa next seminar, next forum about human trafficking, yung mga ganyan, mga recruitment. Ayan, yun, napag-usapan nga namin yung sitwasyon mga kabayan dito na marami nga ngayon na walang trabaho. At napag-usapan din namin yung
Kung shelling daw, ayun nga daw, dati, once na nakapasok ka sa isla, mamimili ka ng trabaho mo. Dahil talagang kulang na manpower dito noon. 7 years ago. At ako nga, inabot ko pa 3 years ago, medyo madali pang maghanap ng trabaho, basta nandito ko na sa isla. Pero ngayon daw talaga, ang dami raw nating mga kabayan na naghahanap ng trabaho dito. Lumalapit din sa kanya. Ayun nga, sabi ko nga sa inyo, may mga nagme-message din sa akin na nandito na sa isla at walang trabaho. Kaya siguro gusto ko rin makinig ng seminar na yon with Sir D at mga kabayan natin para malaman natin yung mga legalities about recruitment. Yan, baka mamaya nakakasuway na tayo, promote tayo ng promote, invite tayo ng invite dati. Tapos pagdating dito walang trabaho. Yung mga sinasabi ko naman yung au pair, legit po yan. At yung mga pumasok po doon sa au pair, nakapakinig doon sa mga vlogs ko noon, nandito na, may mga trabaho yun. At isa doon yung aking asawa na company niya ngayon yung au pair. Kaya siguro hindi lang natin alam kung may nasusuway akong mga policy about recruitment. Wala naman ako nakukuha anything from au pair. Siguro yung views sa YouTube ko, yun lang yung pakinabang ko dahil once na nagko-content ako about how to find job here in Cayman Island, medyo kinakagat ng mga tao. At isa pa nga pa pala mga idol, lalo na yung mga papunta rito, no? Mayroon pa kayo siguro mga 1 month before kayo pumunta rito, kumuha na kayo ng English test dyan sa Pilipinas. Dahil sabi ko nga, ito sinasabi ko noon pa yung mga papunta nandito, pinaprocess na yung mga papel nila, kumuha na po kayo ng TOEIC English test dyan sa Pilipinas para less pressure. Wala nang pressure pala. Para wala nang pressure pagdating dito, kaysa yung dito pa kayo magte-take, may pressure yung mga idol. Isa pa, magastos. Once na babagsak kayo, ulit kayo, 125 CI dollars. So magkano rin yun? Malaking bagay yun. At meron po talagang napapauwi kapag hindi ka nakapasa ng English test dito. Siguro makaka-stay ka dito hanggat may permit ka. Pero once natapos na yung permit mo, temporary work permit, at hindi ka pa nakakapasa ng English test, siguro mapapasama ka dun sa mga napauwi na before. Kasi nung bago pa lang ako dito mga idol, nabasa ko nga dun sa ating Filipino forum dito, Filipino community page, na meron tayo isang kabayan na mapapauwi dahil hindi nga niya naipasa yung English test. Kaya dun sa mga papunta pa lang dito dapat mag-take na kayo dyan sa Pinas pa lang para wala na kayong iisipin pagdating nyo dito. Ayan, bigla ako nandito sa strand, nagkaroon kami ng pila bag. Ganung pila bag kailangan ng manpower, kaya kami yung pinadala dito sa strand. Oy, yun na nga mga idol, bilang nagka-overtime dito sa kabilang branch namin, kaya andito ako sa kabila sa strand. Kung kilala nyo yung lugar na yan, lalo na yung mga nandito na sa isla, paalala ko lang mga idol, yung mga papunta pa lang dito, no, wag nyong kakalimutan, dyan na kayo kumuha ng TOEIC test sa Pilipinas dahil iba, pag nandito na kayo may pressure na, at pagka bumagsak pa kayo mas magastos. Tapos yung mga papunta na rito, siguraduhin nyo na may mga employer kayo, nakausap yung employer nyo, or kung hindi yung employer, yung HR nila. Ayun, basta huwag kayong papayag na papel lang ang dala nyo dito, lalo na sa panahon ngayon na mahirap pong makakuha ng trabaho dito sa isla. Siguro ganyan muna mga idol, hanggang sa muli, let's continue to share the love, the legacy, and let's promote peace.